what's up sa inyo mga pre. So, may bago tayong topic na naman about dito sa ano natin, about sa nag-trending ito sa social media about sa nangyari ng break-upan, nag-trending sa Showtime. So, play natin mga pre. And so, nagsisimula na tayo mga pre. 3, 2, 1. So, balik na tayo dito mga pre. Ayan. So, gawa tayo part 2 mga pre. So, medyo short tayo ng ano natin video. So, continue natin mga pre. Nang may alam na ayun pala. At saka minsan, yung they keep it that way na paramdaman lang pero hindi pinag-uusapan. Tapos magugul ka isang araw, may iba na siyang May kasamang iba. Tapos hindi, wala naman yung sa atin eh. Yung Di ba ang tawag ng situationship? Yun ba yun? Ganang Gen Z ngayon. Ngayon, situation. Pero naging official din naman kayo, di ba? Nagpakilala kayo bilang mag-boyfriend, girlfriend eh. Yes po. Pero hindi po siya talaga nang ligaw. Parang every time na lang po tinatanong kung kami na, tumatanong kami. So may mansari kayo? Wala, yung mansari po namin is yung day na nagkakilala po. Birthday niya? Yes po. No? Ang tibay pala ng ganyan sitwasyon sana all mga pre. So, yung ano natin, so medyo nag-conflict tayo na sinabi ko lang. So, ano nasabi ko medyo nag-conflict. So, babaguhin ko na. Depende na yun sa kanila. So, continue natin mga pre. Oo, tara. Inisa mo na lang. Ano yung dalawang regalo sa'yo ng mag-birthday? Iba yung mansari, iba yung yung birthday. So, gaano katagal ang relationship, King? 6 months lang po. 6 months, hindi na na-renew. Bakit? Contractual eh. Every 6 months. Bakit ang bilis? Bakit kalahating taon lang? Bakit nasira? Bakit hindi umabot ng 7 years? Ba't hindi naging forever? Ba't natapos sa loob ng 6 na 6 buwan? months. Anong naging problema? Sa sitwasyon naman ng relasyon namin, okay naman kami nung una, healthy naman. Ako kasi pag nagmamahal, over talaga. Yung kung baga, umahal ko talaga yung babae, binibigay ko, sobrang caring ako. Anong binibigay mo pag mahal mo yung babae? Yung attention tsaka time ko po. Tapos ano din yung, ano Yun kasi, lang. hindi po. Mayroon pa higit na. Yung mga typical na gusto kasi ng babae is, nandyan ka lagi pag kailangan ka nila. Biglang, makaka-receive sila ng ganito, gusto pa naman nila sa bagay, gusto nila bulaklak, biglaan mo silang bibigyan kahit wala okasyon, ganun, tsokolate. Sweet ka, kumbaga. Yes po. O yung mga lumang type na panliligaw, yung may... Sana all ganito ng situation ng mga panliligaw nila. Yung sa akin kasi ano lang, discounting na lang ang ginawa ko doon. So, kung anong ginawa ko last April, yun na yun ang ginawa ko ngayon. So, continue natin mga pre. May mga bulaklak, chocolate. So, ano naging problema? Yung problema po, ako kasi pag sobra din ako nagmahal, sobra din ako seloso, overthinker, ganun po. There was a time, Sa mga overthinker dyan, ako naman kasi hindi naman ako overthinker pagdating dito. Kaya, ang ginawa ko lang, so may mga server akong kasama dyan. So, yung mga babae kong server yan. So, kinakaibigan ko mga yan kasi mas malupit kaysa sa akin. Kasi, meron naman din ako server kung tutusin. Yung mga ano dyan. Kaya ko sila i-trace dyan. Pamamagitan ng IP address. So, yung mga iba dyan. Kaya ako na-trace mga yan. Tapos may nakita na ako spot na hindi maganda. Kaya, inano ko na lang. Wala na ako magagawa. Sobra ako nasaktan lalo. Nasaktan ako lalo. Kaya, so, continue natin mga pre. ganun po. There was a time lang po na nagselos ako sobra sa kanya kasi nag-gym siya, tas may ka-gym siya na lalaki na tinutukso daw silang dalawa na gusto daw siya ng lalaki. Ayun po, tapos yung nagbago yung Aware siya na mayroon siyang gymmate na may gusto sa kanya. yes po, siya yung mismo nagkwento sa akin yun. Okay. Tapos, Noon, sabi ko, umiwas ka sa kanya, gano'n. Tapos, parang hindi pa rin siya umiwas, di niya kayang iwasan kasi tropa lang naman daw sila eh. Kahit gusto siya ng lalaki, tropa lang daw sila. Yung tingin niya sa lalaki, tropa lang. Pero ako kasi, seloso.
hindi ko kaya. Pero parang okay na lang ako doon. Sige, okay na lang, sige. Ito, para naman sa, ito, naiintindihan ko to, yung sinabi na ito. Mas pabor ako dito na sinabi ng lalaki kasi dapat nakinig siya dito. Wala tayong magagawa. Pero yung sa akin kasi, mga pre, bigyan ko kayo ng, ng tips dito. Pag mga ganyan, mga sitwasyon, yung mga naghihinalo na, samahan nyo, mga pre. Ganun kasi minsan ginagawa ko. Kaso, nagkamali lang ako na nadaanan ng butas. Di ko alam kung bakit. Dapat pala sinuyo ko nung ginawa ko nung kaso sobrang busy ko, nabago yung schedule ko kaya hindi ko siya masuyo sa gabi, kaya nagbago yung ko, tawag dito, yung attitude ng babae, kaya medyo basta masasabi ko hindi maganda ang status ng ginawa ko noon. So yun lang, panoorin natin mga pre. Sige. Tapos, birthday ng coach niya, mag-overnight sila kasama yung lalaki. Sabi ko, huwag ka sumama. Siya nagpilit na sasama talaga. Para kumbaga sa akin, kung di mo kayang mag-sacrifice ng maliit na bagay sa akin, paano kaya sa malaki? Ahead of time. Ganun. Tapos sabi ko sa kanya, pag pupunta ka, mag-break na lang tayo para wala nang masakitan. Ay. Pero Kian, hindi mo ba sinabing, sige, sasama na lang ako? Kung talagang... Oo, dapat sumama ka na lang kasi Ay, overnight. hindi naman po ako invite. Laki kasi nung katawan nung lalaki. Hindi siya invited. Kaya hindi siya Kaya hindi siya sumama. Hindi mo siya katulad mo. Bakit? Kahit na-invited sa kasama. Siyempre, miski yung pupunta ako kung sa Maris. Nasali pa yun. Oy, bakit Jamie? Bakit ikaw ganon? Bakit nag-overnight? Ang sa side ko rin naman po is tinutukso po kami, pero ang alam ko po is hindi po ako gusto nung guy. Kasi meron... Ikaw daw nagsabi sa kanya kay Kian na may gusto Oo. sa'yo eh. na-crush ka ng coach. Iba po kasi yung parang kala niya po nanliligaw yung guy sa akin kasi nag-offer po na ihatid ako. Pero sinabi niya ba talaga na may gusto sa'yo? Sabi mo? Oo, tapos sinatid naman siya. Sinabi mo daw eh. Ikaw na nagsabi may gusto. Kayo lang dalawa sa car? Ano? Patay tayo dyan, hindi maganda to pasitwasyon na to na pangyayari, kaya ang hirap talaga mag-cheat ng gantong babae talaga. Kaya para sa akin, focus na lang tayo sa mga podcast natin, sa mga latest podcast. Next natin ipopodcast si Alice Go, tapos gagawa tayo ng Jolly parody mga pre. So yun lang, marami tayong gagawin mga existing parts sa channel na to, so continue natin mga pre. Ano yung totoo? Kayo lang dalawa sa kotse? Hindi po talaga kasi nung time po na yon, ang alam ko po is merong someone yung guy. Para kaka-break lang po nila. Ito frankly, hindi ka niniwalang may gusto sa'yo yung lalaki. Nung after na po na nalaman niya na nag-break kami, parang During the time na Parang nagsisinungaling yung babae kasi parang yung sa akin lang kasi sobra ako nasaktan. Pares lang yung yung nangyari. Hindi ko alam kung bakit. Parang siya tawag dito, may tiyatago siya ng something or else na pangyayari, kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Kaya sarap manuntok talaga, hindi ko alam kung bakit, or daan na lang sa bar kasi tangina. Last yata kagabi may naman ako nun, tangina, hindi ko kinaya, tangina. Kaya nagwala na lang ako sa labas. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, ganto, ganyan. Kaya naapektato yung channel natin, kaya minsan di ako nagpo-podcast, minsan napapunta lang sa gantong malinggik kung ginagawa. So continue natin mga pre. po na nalaman niya na nag-break kami, during the time na, kasi Hindi po, sa oo, kwento sa- niya, Sa jeep, habang nag-jeep kayo. alam niya na meron kang kasama sa jeep, lagi di ba, kagrupo niya pareho sila ng coach, na lalaki na may gusto sa'yo, na sinabi mo daw sa kanya, kaya siya aware kasi ikaw daw nagkwento. Tama ba yun? Yes po. Ikaw daw nagkwento sa paano niya malalaman kung hindi mo kwento? Kinikwento ko po kasi sa kanya na, uy, alam mo ba, tinutukso kami nito. Tinutukso kami sa gym. Ba't kayo tinutukso? Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga. Nung time
time po kasi yung isa kong ka-gym po is nag-reply siya sa story ko kasi nag-picture po kami apat, yung coach ko po, yung kasama kong babae, siya, tapos ako. So magkatabi kami. Tapos parang sabi, uy, bagay kayo. Tapos parang pinakita ko sa kanya, sabi ko na, tinan mo si parang tinutukso-tukso kami, sabi ko. Yun. Nagustuhan mo yung pagtukso sa inyo? Parang nagsinungaling yung babae. Hindi ko alam kung bakit eh. Sobrang sakit talaga. So, load natin 100k. I-reveal natin yung mga conversation natin, mga pre. So, yung sabi kasi sobrang lalak. So, gagawin natin mga members. So, na-off yung members channel natin. Kaya, sobra ako na-depress talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa parang gusto ko may pagsuntukan sa labas. Pero yung sa babae nito, grabe, sobrang pagkasinungaling talaga na itong hayop na to. Parang pares lang talaga. Pares lang. Kaya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya gusto ko na ito ilabas nito sa podcast talaga. So, continue natin mga pre. Mo yung pagtukso sa inyo? Hindi. Para Nung time po kasi na yan, hindi pa, Siyempre, di ba pag tinutukso, parang... Pero hindi ka, oo, ano? hindi ka attracted dun sa lalaki tinutukso sa'yo. nung time po na yan, hindi po. Ano sinabi mo sa mga nagtutukso sa'yo? Oo. Sinasabi ko po na, hala, hindi. Sabi ko parang meron po akong akin, may... May boyfriend ka? Opo. Ganun. Pumorma sa'yo yung lalaki after? Opo, pagkatapos. Ah. O di alam mo may gusto siya sa'yo? Pero kasi po nung time po talaga na yon na nag-gym pa kami, hindi po kami magkausap nung guy. Talagang civil lang po kami sa gym. Pero hinatid ka? Nung hinatid po ako kasi nung time po na yon, umuulan po. Tapos sabi nung gym coach ko, na pwede mo ba siya ihatid kasi parehas po kami, medyo malapit-lapit, madadaanan niya po yung bahay namin. Totoo ba yung kinukwento niya? Yung totoo? Totoo naman na Hindi niya kilala? Hindi niya, Oo. wala silang, hindi niya alam na may gusto sa kanya. basta nakwento niya na parang tinutukso sila lagi, ganun. So, parang ako, sabi ko, may gusto sa'yo kasi ganyan yung lalaki. Kumugusto din siya na tinutukso eh. Tama naman mga pre, tama naman kasi ganyan ang mga babae ngayon. Masyado siya kasi mataas ang panindigan, kaya may mga option na babae kasi pwede parang tayo nasa Toy Story mga pre. Kung hindi na tayo kailangan, itatapon na lang. Parang naalala ko tuloy yung meme na yun. So, ilalapag ko yung meme na yun. Yun, nangyari. So, di ko talaga kinaya talaga ng pinagagawa sa akin. So, sobrang parehas lang ka talaga ng nangyari. So, panoorin natin mga pre. Yan yung lalaki, kumugusto din siya na tinutukso eh. Tapos siya naman, hindi niya kaya umiwas. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na... Tuwang-tuwa pa si Gago sa tangina. Tuwang-tuwa pa siya na sa pinagagawa niya, tangina. Sa mga gantong babae, sa mga boys naman, pag mga ganyang usapan, iyot-iyot lang yan mga pre. Tangina, kung iniyot mo lang, ako, forever na kaya niyan. Mapapalaki mo maayos ng anak mo. Sa totoo lang, promise. So, continue natin mga pre. Naramdaman mo nung nalaman mo na fit pala siya. Nung lalaki, sila lang dalawa sa car na ulan. Kaya, that time, nagalit ako. Siyempre, kasi parang, wow, sa lahat ng lalaki na pwede mo sakyan, yun pala talagang lalaki na pinagsaselosan ko. Aware siya? Aware ka na nagsiselo siya sa lalaki? Parang ganun na po. Ganun na nga po. Pero nagpaalam po ako sa kanya nung time na ihahatid po ako. O, nagpaalam pala siya sa'yo. Pero sabi niya po hindi, pero parang pinilit. Hindi pala pumayag eh. Yung pala, Jamie, alam mo na palang nagsiselo si Kian doon. Bakit hindi mo maiwasan yung lalaki yun? Kasi po, yung totoo po kasi, wala po talagang something. Sa sa'yo nga, walang mali siya. Pero kay Kian kasi Sobrang nasasaktan na talaga si selos na kasi siya. Nung Nagsisinungaling talaga tong babaeng to. And yan na lang ang masasabi ko. Kaya kayo, ano masasabi niyo sa babaeng to? Comment down below mga pre. So, medyo ako napipikon talaga eh. Sobra ako napipikon sa ex ko. Kung anong ginawa sa akin, tangina sobrang lalahanan. Full story talaga sa part 3 mga pre. So, continue natin mga pre. Na talaga Selos na kasi siya. Nung time na yun po, sumakay po ako kasi gabi na po, tsaka
mas comfortable ako na makisakay kaysa mag-commute pa. Kasi nung time na yun, hindi po ako Di mo ba maisip yung Ano oras na ba yun? mga 9 na po, ganun. 9:30. Wala na pong dumadaan masyado na jeep. Tapos sobrang lakas po ng ulan. Lakas ang ulan. Tsaka pinilit po, talagang Pati dun sa coach. yung Ay, wait, ito talaga. Buti na sinakyan ni Vice ganda ng ganito pangyayari. Pero, ang talaga, sobra talaga sinungaling. Nagagawa ko siya ng story about dito. Kaya, hindi ko nagugustuhan ng ganitong relationship na to. Kasi parang baboy talaga. So, continue natin mga pre. Coach. yung coach ko po out of the way, sobrang Ba't di ka nagpasundo kay Kian? Iyan, oo, kasi di ba gagawin niya lahat? Sabi niya, gagawin ko po lahat para sa girlfriend ko. nung time po na yun, wala po siyang masakit sa sasakyan. Dapat ganun, Kian. JB. Wait lang. Kung yung time na yon tumawag siya sa'yo at sasabihin, Kian, baka pwede mo ko Sunduin. susunduin mo ba siya? Amigo yung totoo hindi. Kasi that time I was very busy running for SK and school. Hindi mo naman pala siya kayang sunduin eh. Di, kaysa mapahamak siya, di, hatid na lang siya nung may gusto sa kanya. Diba? Parang mamimili ka dun eh, yung trabaho mo. Kasi hindi mo pwede sabihin sa babae na huwag kang sumakay dyan. Unless, huwag kang sumakay dyan, sunduin kita sumakay. Yun. Eh kasi sabi niya umuulan, gabi na. Wala masakyan. Paano ko napahamak? Oo nga naman, delikado naman kasi sa kanila. At saka sipo kasi yan. Kaya sobrang talaga delikado mga pre. So, continue natin mga pre. That time naman kasi, pwede naman sigurong mag-grab. Ay, may paraan pala. Ba't hindi ka na ganon? Wala po, nagtitipid po kasi ako ako po yung nagsasustain. Mapaliwanag si Jamie. Ako po nagsasustain sa sarili ko po. So, Ba't ka nasa labas nun? Hindi, nag-gym po ako. Yes, pero nag-gym ka pa, mahal ang gym ah. Sponsored po yun. Napanalunan ko lang po. Sa pageant. Opo. Sinungaling. Parang yung babae talaga na sobra talaga sinungaling mga pre. So, continue natin mga pre. Okay. Okay, joke lang, joke lang. Pero, minsan ba humihingi ka ng oras din na magkaroon ng oras sa'yo si Kian? Hindi naman po, kasi hindi po ako ganun ka clingy. And understanding po ako. Alam ko po kasi na tumatakbo siya noon time na yun. So, supportive po ako to the point na hinahayaan ko po siya pag busy siya. Hindi po ako nangungulit. Question. Pwede nga. Utagis na yan. Damn, tangina. Mga gantong relationship. Putaragis talaga. Continue natin mga pre. Bago ka sumakay dun sa sasakyan ng lalaki, pinagsisilosan niya, aware ka na magiging issue yun. Nung una po is hesitant ako. Baka kasi po maintindihan niya. Kasi yun nga po, gabi, in-explain ko naman po sa kanya. Nagpaalam ka naman sa kanya bago kaya natin. Yes po. Pero agad-agaran na yung parang sabi ko, tapos na ako mag-gym, sasakay ako. Wala kang something dun sa guy. Nung time na yun, wala. Okay. Umalis sila, di ba? Nag-swimming, kasama yung guy, di ba? Opo. Overnight. Hindi mo pinayagan. Opo. Sinabi niya wag na, hindi siya komportable. Pero ba't sumama ka pa rin? Kasi po, nung time na yun, parang naisip ko po kasi na magna-nursing po kasi ako, tapos mag-a-abroad ako. Parang sabi ko kasi na-reassure ko po talaga siya, parang nag-plead pa nga ako na pagkatiwalaan mo naman ako. Kasi sinabi ko sa kanya What na wala happened talaga. after the swimming party? Doon During the swimming party, what happened between you and the guy? biglang parang nalaman nung guy, kasi kumanta po ako na parang sad ako. Parang tinanong ako ng mga ka-gym, inokray ako na, bakit malungkot ka gano'n? Biglang doon na nagparamdam talaga Anong yung ginawa guy. niya? Bigla siyang Kinis ka niya. Kinis ka dito. kinis. Dito, tinanong. Sabi Anong ginawa mo nung kinis ka? Sabi ko po na, wag ganyan kasi hindi. Paano siya nakalapit sa'yo? Oo. Siyempre nakainom na kasi Parang bigla lang siyang Lumapit dito. Tapos sabi ko, kinausap ko nga po yung mga babae kong ka-gym kasi tinanong din
po ako nila kung kami. Okay, nakiss ka niya, frankly, nakiss ka niya o nagkiss kayo? Nakiss niya po ako. Alam niya na alam nung guy Mali yung na nasa profile niyo ha, nakalagay doon nagkiss sila. O nakiss siya, hindi yung nagkiss sila. Iba yung nagkiss sila nung ano. Isa lang ang may Isa lang dito. Oo. alam na nung ka-gym mo tsaka mga friends mo na kapag sumama ka dun sa party, break na kayo ni Kian. Hindi po, doon pa lang po nila nalaman. Nagalit ka dun sa guy nung kinis ka na. Hindi naman nagalit, pero sinabihan ko po siya na ayoko po nung ganun. Ayoko nang ganun siya umasta, nakala niya. O kasi hindi rin pwede. Wala talaga magagawa. Para siyang kwentong barbero talaga na pinagsasabi ng babae. Kaya wala tayong magagawa sa mga gantong pangyayari. So, hindi ako naniniwala na ganito na sinabi niya. Mas pabor ako kay isang lalaki na yun. Kaya, ano ka man pre, stay strong lang pare. Kaya natin yan. So, iwasan natin mga chita ng mga babae. Minsan kasi maraming ganun. So, continue natin mga pre. Hindi rin pwede yun. Basta kikiss mo yung babae, no? Depende na lang kung okay lang din sa'yo, di ba? Pero dapat humingi ng permiso. Kasi di ba dati uso yung mga nakaw-nakaw? Oo. Nakaw na. Yung ilang beses nangyari yan na hindi ka niya pinapayagan? Yun lang po yung time talaga na sobra kasi pero there were times na nung parang nagsiselos na siya na to the point po na 2 to 3 hours po kasi ako usual ng gym. Tapos bigla nung nalaman niya po na ganon, parang sabi niya, ano bang parang bigla na siya naghihigpit na nasa gym ka pa rin, anong ginagawa mo sa gym? Posible ba yung Pero 2 to doon nga 3 sa hours? pangyayari yun, may point si Kian kung bakit siya mag-iimbit. Tignan mo, nung pumayag siya, pumunta ka, nahalikan ka. Sakit nun. Kasi naman ganun mga ganitong sitwasyon. Dapat na lang tumigil na lang sa mga ganyan. Mag-focus na lang sa isang relationship. Kaya, huwag kiss talaga. Kayo, saan ba kayo sa divorce o anti-divorce? Comment naman ng mga pre. Ako naman, equally, kasi basta na, ingin ko yung opinion nyo. Kung divorce ba or non-divorce. So, comment down below. Kaya hindi ko masasagot yung yun sana gusto ko i-topic yun. Kaso, medyo mapag-ano talaga inuna ko lang kasi mga cringy muna. Tapos, bago yan yung mga mababa. Kasi, yun, away, yan critical na yan Kaya, dito muna tayo sa gitna. Kaya masasabi ko lang dito sa babae to, grabe talaga, di ko kaya talaga ng mga na yan, eksena na to. Grabe talaga. Kaya sa mga maghanap dyan ng bago, huwag natin kalimutan si server. Sino pa ba server? Tsaka trapahin nyo yung Pogo mismong agent, kompleto sila mga gamit dyan kasi kabisado ko mga galawan Chinese dyan, kaya pwede ma-access ng mga IP address sa mga walang alam dyan walang alam, kaya para may akong Pogo search na alam dyan dito sa Maynila. Kaya comment na below kung natin i-reply ko. Maraming mga Pogo kasi dito ng mga pwedeng trapahin dyan mga preso. Continue natin. Kung di ka pumunta, hindi na Di ba? Kung di ka yun nga, kung sumunod ka sa kanya na huwag kang pumunta dyan, di ba? Kasi feeling niya hindi safe Meron kang kasamang taong may gusto sa'yo na lalaki na ka-gym mo. So, since lalaki siya, alam niya yung mga pwedeng mangyari. At nangyari nga yung iniisip niya. Pero nung time na gumanon po yung guy kasi alam niya po na hindi na kami. Nakipag-hiwalay. That night, wala na kayo agad? Nakipag-walay-walay Kasi po, Ano sinabi niya? sabi niya, pag pumunta Kaya that night, so ibig sabihin, the whole time, may something siya sa'yo. Kasi, di ba, nung sinabi niya huwag kang pumunta, yun din yung time na sinabi niya break na kayo, di ba? At yun din yung time na nakita kayo, at yun din yung time na pumorma siya agad sa'yo, at yun din yung time na hinalikan ka niya. Nangyari yun sa isang gabi. So the whole, hindi pa pwedeng 0 to 100. Meron siyang something sa'yo. Pero Jamie, alam ba nung guy na nagsisedo si Kian sa kanya? after na po, parang kinaumagahan na po.
Kasi doon niya lang daw nagparamdam doon sa swimming. Hindi, kaya kinuwento mo kasi doon. Kinuwento mo naghiwalay kayo. Hindi ko po pinanto ko story. Ang sabi ko lang na parang ganun, nagka-misunderstanding kami. Pero ikaw, Jamie, ready ka na, no? Parang feeling ko ready ka na eh. Kasi nung sinabi niya na Hiwalay na tayo. maghiwalay na tayo, pero tumuloy ka pa rin. Parang sa sayo, parang Pwede nyo Oo, kahit break na kami, okay lang. Hindi po, sa lahat ng mga relationships ko po, ako po talaga yung parang hindi na po ako nagbe-beg na magstay. hindi ka nagmamakaawa na wag na tayo. Wala tayong magagawa eh. Ganito talaga. Women. Kung ano yung sinabi ng babae, ganun din ang nangyari sa niligawan ko. Ay, sorry pala. Sa ex ko nga pala. Kasi bago naging kami, kasi na-video call kami ng isa't isa. Tapos pinakaitaan ko lang ng simpleng pormahan. Hindi ko alam naging kami na yun. At yun na nga. And sobrang hirap talaga ng pinagagawa ko. Last month, tsaka April. April yata ako nagsimula nun po. Tragis na yan. So, continue natin mga pre. So parang ready ka na nga, no? Pero hindi ka naman mag-beg. Di ba sinabi niya lang, di ba? Parang pinapili ka niya eh. Actually, siya yung nagbe-beg na huwag kang tumuloy, di ba? Oo. Kasi po nung time na yun, naisip ko po kasi magne-nurse po ako. Pag pumunta po ako sa ibang bansa, paano po pag may ka-work ako, kunyari doctor, tapos pinagsasilosan niya. What if po gusto niya po ako mag-resign kasi yung doctor dumidiskarte sa akin. So parang naisip ko po na hindi ko kaya. Hindi pwede yun. Dapat pag mga gantong relationship, ayusin mo na bago ka mag-LDR. Ganun lang yun. Ganun lang yun kasimple. Pag mga ganyang problema. Kasi pag ganyan, wala naman problema. Tingnan mo yung kasama ko sa amin. Hanggang ngayon, LDR pa nga. Naging sila pa nga. So, continue natin mga pre. Kaya ng someone na ayaw ako pag Eh, ikaw, di nagwalaan. ba? Kunyari, nasa relasyon ka, may pumaporma sa yung lalaki. Papayag ka pa ba? I-ex, di ba? Hindi po. Sineset ko naman din po yung boundaries. Kaya nahalikan ka. Yung time na yun po, wala na po ako, hindi na po ako ganun kasi busy po ako na malungkot ganun. Tapos parang, tsaka medyo tipsy na, hindi ko na po talaga na, Hindi niya alam. Tipsy siya. Hindi mo inalaw yon. yes, hindi. Hindi mo inalaw. Sadyang iba yung lalaki, di ba? So, Kian, ngayon mo lang ba narinig kasi kung yan? nahalikan siya, hindi niya rin naman fault, di ba? Kasi mayroon din naman talagang lalaking susunggab sa kanya kahit may boundaries pa si Jamie. Kung merong salbahe talaga yung lalaki, susunggaban siya. Kaya dun sa, tinatanong ko lang ha, para lang malino. Pero, hindi ko naman sinasabing kasalanan mo yung ba't ka nahalikan. Baka nagkaroon ng mixed signals din, katulad ng kung paano naging kayo ni Kian dun sa ka-gym mo. Parang gusto ko nito, halikan ko nga. Ganon yung isa. Pwede ko lang. Lutong ah. Pwede pala ito i-kiss eh. Last question, bakit kahit alam mong hindi magiging epekto nun sa relasyon nyo, gumuho ka pa din? Ba't hindi mo pinili yung relationship? Na mag-stay na lang. Kaysa dun sa gimmick nung swimming na yun. Or mag-swimming. Nung time na yun po kasi, parang, yun na, nahihipitan na ako sa kanya. Paayaw ka na Nasakal. rin. So tama si Jong, paayaw ka na rin nung point na yun. Hindi naman intentionally na ayaw, pero parang nung time na yun, parang ayaw, yun, parang napuno lang din po ako na puro kasi nung time po na yun, everyday na po kami nag-away kasi sobrang overthinking na po. Yeah. Kasi talaga namang nakakasira yung overthink. Pero sa point niya, hindi ko Tama. maalis sa kanya. Kasi naman niya yung lalaki. Hindi Tama. lang siya basta nag-overthink. Tama kasi yung mga hinala niya, di ba? May gusto sa yung lalaki, may balak sa yung lalaki. Kaya ayaw kanyang pumunta. Pumunta ka pa. Kaya naisa katuparan ng lalaki yung balak niya. Yes. Yun din po siguro yung problema kasi sobrang complacent ako sa sarili ko na wala, na hindi ko na nakikita na possible threat pala talaga para sa akin. Pero after nung party na yun, hindi na kayo nag-usap ni Kian? Hindi po kami nag-ausap. Hindi na. Wala na. Parang tapos na talaga yun. Ganun po. Nasaan ka nun, Kian, nung araw na nasa beach sila? That time na inuman din kami ng tropa ko para makalimot. Walang kumis sa'yo biglang. Ganun. Walang nag-kiss sa'yo? Yung tropa niya na lang kinis. Pre, tulungan mo ko makalimot. Sige na pre, para makalimot purposes lang.
Parang naalala ko tuloy. So yun na nga guys, naginuman kami ng isang ano yata doon tawag dito. 31 naginuman kami noon eh. Kaya yung mata ko sobrang katay. Di ko alam kung bakit eh. Natulog yata ako sa puro yata alcoholic. Kaya di ko alam kung bakit. So panoorin natin mga pre. Kiss na ako dito, tol. Tol! Oh, may amoy pala. Nakakalimot niyan, tol. Sinadya ko yan. Bakit mo ko makalimutan? Hindi ko makakalimutan. Lakas naman! Oo. Pero ngayon mo lang nalaman yung Kian nung ginawa sa kanya nung guy na hinalikan siya. Hindi po, nakwento niya po sa akin. Oh, alam ko ba din na kayo nag-usap? Hiwalay kami, mga times na magkikita pa rin kami kasi same kami ng circle of friends eh. And tapos nakwento niya sa akin. Ako naman, sa side ko, parang naintindihan ko si JB, ba't niya pinili yung lalaki? Kasi, mahirap, wala kasi akong trust sa kanya. Kasi sa mga dumaan na ex ko, wala, na-cheat sila sa lahat sa akin. Kaya pagdating ko sa kanya, mahirap ako sa trust issues. Patay tayo dyan. Kaya tingin ko sa survey mas mataas pa ang trust ng lalaki kaysa sa babae. Kaya ingat lang tayo mga pre, control lang tayo. Kasi yun lang. Yung kulang sa akin, wala akong trust sa kanya. Siguro kung binigyan ko siya ng trust nun, baka hindi din yun nangyari. Ayun din, may problema din sa akin. So, sa tingin mo, naging Kung binigyan ka niya ng dress, ba't hindi siya mangyayari? Eh yun nga, hindi mo siya pinayagan, nangyari yun. Hindi siguro kasi pag sinabi niya naman na wala talaga. Hindi niya kaya gawin yun. Hindi siya iinom. Pag sinabi niya kasama ko pero di ako iinom, hindi talaga siya umiinom. May problema kasi yung experience mo. Medyo na-trauma ka. Nadala ko kasi sa kanya yung mga past exes ko na cheating na ginawa sa akin. Pero Jamie, yung may crush sa'yo dun sa nagka-gym, wala na, hindi kayo nagkatuluyan na. Hindi po. Nagparamdam siya. Medyo nagkasamdi kami after a week. Pero hindi po talaga eh. Something? Opo. Parang hatid sundo po kami sa a Nagka-something week. kayo for a Hatid week. sundo po. Pero nagsinungaling. Nice one. Para kasi nagsinungaling yung babae. Yung ano ko eh. So panoorin natin mga pre. Eh di bet mo din siya. Hindi. Iniisip ko lang po. Kasi nung time na yan, galit po kasi ako sa kanya. Kasi yun po. Pero, Entertainin mo ba yung tao, hindi mo bet? Di ba pag hindi mo bet, no? Oo, talaga. Pero pag binibigyan mo ng chance yung tao, meron kang something din doon. May konting kang something o may something ka talaga. Kasi kung totally wala kang something, lalo na kung ikaw pinag-awayan namin, ayoko makita mukha mo dahil ikaw pinag-awayan namin. At saka kung ninakaw mo yung halik sa akin na hindi ako pumapayag, you violated my femininity and my being a woman at that moment. at some point po kasi, nagustuhan ko rin naman po siya. Pero not physically attracted po ako sa kanya. Pero nung after, Ano? physically attracted. Ayun, physically attracted ka sa kanya. Bago. Pogi. Siyempre sa standards, kanya-kanya naman tayong standard. Oo. But Tsaka sa kanya, matangos din physically- yung ilong. Matangos din. din yung ilong. Ayun. So, yun naman pala. Physically attracted naman pala sa kanya siya. So, kasi di ba, nag-overthink lang ba talaga siya o may dahilan siya para mag-overthink? Di ba? Praning lang ba siya o nakakapraning naman talaga yung galaw? Oo nga naman. Yeah. Di ba? Kasi pwedeng you were made to believe na praning ka, pero ang totoo, meron naman talagang nangyayari kung bakit siya na-stress eh. Yeah, tama mga pre. Ng dalawa na yun, kung talaga bang praning ka ba o nakakapraning talaga yung moment na alam mo na yung hindi ko siya dapat higpitan eh kasi malaya naman siya, di ba? Hindi niya pa naman kami kasama, pero alam kong may something dun sa gym. Oo nga, tama guys. Paano ka mapapanatag nun kung alam mong may kasama siya sa gym na yung lalaki may gusto sa kanya tapos alam mo namang yung babae physically attracted din sa kanya? Nice. So there. So after na naghiwalay kayo, never ka na nag-girlfriend ulit. Yes po. Sakit nun. How hurt were you? Gaano kasakit yung hindi ka pinili dahil mas pinili yung makasama yung gymmate ng gabi? Yung typical na nahirapan ka matulog, hirap ko kumain. Kaso yung ginawa ko nun, diretso inom, tapos duty, tapos ginawa ko na lang, ano ginawa ko nun ng kahapon yun kahapon.
Nagwalwal ako nun eh. Tapos nagwala ako sa top avenue. Tangay na. Speak ako. Mabuti na lang. Walang nagbarangay kago. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kagabi. Tangay na. Kaya sobrang takot ko talaga eh. Hindi ko alam kung ginagawa ko na sa top eh. So, continue natin mga pre. Hirap kumain. Yung ganun, yung nasaktan ka talaga. Wala kang gana, pero kailangan mong bumangon, kumain to... Kasi that time nung hiwalay na kami, running for SK na ako that time. Tapos nahirapan ako, tapos makikasilong ako sa madaming tao. Kailangan ko talaga bumangon. Hirap nun. Yung harap ka sa tao na medyo malungkot. Totoo. Pupunta ka nga lang sa party na may problema ka, ang hirap nung makipag-chika. Yes. Tapos sabi, kamusta ka? Ganyan. Tapos tatanungin yung girlfriend mo, kamusta si Jamie? Ba't di mo siya kasama, di ba? Yung, nag-beachy lang ako gabi kasi. Kaya pala sabi niya sa akin, kaya sabi niya sa akin kanina, mas pinili niya yung lalaki. So, ibig sabihin, nagkaroon talaga ng something. Kaya niya nasabi yun. Nagka-something nga, sabi ni Jamie, Kaya nga, nagka-something sila for a while. Kasi diba? sinabi niya kanina eh, na Opo. pinili niya yung lalaki kaysa sa akin. Pero Jamie, ba't hindi kayo nagtagal? Pero parehas lang yan. Kasi, ayan, kukumpletuhin ko na yung sa akin sa pinakatulo mga pre. So, tingnan natin mga pre. Nung isang lalaki. Kasi na-realize ko po na hindi wala po talaga eh. Wala pong... Di pala, Hindi ko po na-realize, talaga siya di pala totoong matangos nose line ko. Medyo continue, Jamie. Sorry. Yun po, Hindi talaga mas kayo nakilala ko, hindi ko po talaga siya gusto. So, na-realize mo ba na it was not worth it? Sana si Kian na lang yung pinili mo? Or okay lang na pareho silang nawala? It was not worth it. Sana you stuck with Kian. Sakit niyan. Realizations, Jamie. Sa palagay mo, ano yung maglimong nagawa na kinapulutan mo ng araw? Na be vigilant po. Minsan may mga nakikita ka na may mararamdaman ka na kala mo okay lang. Pero Sinungaling. Napakasinungaling. So, continue natin mga pre. perspective ng iba pala is may mali ka pala talaga. Ano gusto mo sabihin, Kian? Natutunan ko din po sa relasyon namin yung trust. Mahirap ibigay sa tao at mahirap din tanggapin yung trust. Ito kasi gawin nyo mga pre. Yung 100% i-divide nyo. Bigay nyo 20% sa babae, tapos 80% sa'yo. Ay, hindi, 70% yung sa'yo, tapos 10% kay God. Siyempre, hindi mawawala si God dyan. Talaga mga pre. Yan ang tandaan nyo. Kaya bumili na kayo ng overthink kay Paulo mga pre. Kaya yun lang mga pre. So, continue natin mga pre. So, tangina talaga kasi overthinking kasi. Wag yung overthinking ng kagaya ng Showtime. Maging advance. Maging vigilant. Yun lang. So, continue natin mga pre. At mahirap din tanggapin yung trust. Totoo naman. Lalo na kung ilang beses ka na. Pinagdaanan ni Kian. Pero alam mo, ano yan eh, panapanahon lang din, darating ang panahon, kahit ano pang naging issues mo noon, bigla sa sobrang love mo dun sa tao at sa sobrang ganda ng pagkatao niya, bibigay mo lahat. Correct. Trust, love, caring, and all the languages of love that you have, ibibigay mo. Yes. Pag nakita mo yung, ay, ang ganda nitong tao to. Makakatagpo ka rin ang para sa'yo. Oo. Tama naman. Tama mga pre. Good advice yan natin sa mga lalaki yan. Kaya sobra akong pasasalamat ng Showtime na to na may natutunan din ako kahit paano. So, continue natin mga pre. Sa'yo. Oo. Tapos malinis mo, ay, hilom na, wala na akong issues in the past. Yung ganun. Pero, mga bata pa naman kayo. Lahat naman tayo, sumablay tayo sa mga desisyon natin sa sarili at sa mga relasyon natin. Diba? Ano yan? Magpapatatag sa inyong lahat. Dalawa yan. 22. Mas magaling ka nung kumilatis kayo ng mga boys. Kung sino dun yung, diba? Ikaw din, yung hindi naman, kung may nanloko sa'yo, hindi naman lahat manluloko. Marami pa rin mabubuting tao sa mundo. Yung mga trusted. Di natin sigurado yung mga babae ngayon. Sa akin walang problema lang sa akin. Kaya ito naman yung mga malalakas natin sa Maynila. So, continue natin mga pre. Yung mga trusted pa rin na
ikaw din, Jamie, kung nagkamali ka sa pagtingin mo sa ibang tao, okay lang yun, nagkakamali-mali naman tayo ng mga perceptions, di ba? Pero rest assured, hindi naman kayo masasamang tao. Yes po. Oh. At saka deserve niyo parehong makakilala ng mga bagong mamahalin at magmamahal sa inyong dalawa. Si Jamie din walang boyfriend ngayon, no? Wala. Ayaw mo pa? Okay. In time, sana makamit ka ng ng magpapasaya at magpapaligaya ng puso mo, Jamie. Pero for now, si Kian ang may gustong makakilala ng mga bagong girls. Tama? Handa ka na ba, Kian? Handa ka na? Ready ka na? Okay, Kian, it's time to meet our searching. So ito na guys, yun na nga guys, tapos na ang podcast natin ng Showtime. So bago yan, sasabihin ko na yung pinaka full yung 1 month na nagawa namin. So yan nga guys, sa mga gustong manood ng podcast, mag-subscribe kayo mga pre. So nangyari yan sa amin kasi pre, kasi di ba kanina nag-short lang ako, tawag ito, nanood lang ako ng podcast ng Showtime, tapos kapag konti lang sinabi ko kasi ayoko i-full to kasi parang may mapapahamak kasi dito. So dadagan na, di ko muna sasabihin ng pangalan about dito. Sige, start na natin mga pre. So nangyari kasi na gumamit ako ng Chinese server, Chinese live stream. So yun nga guys, after nun, kasi panggabi duty ko nun, ang position ko nun is monitoring sa top avenue ako nun. So hindi ko muna suspend ng location kasi baka hanapin nyo ako mga pre, patay tayo dyan. Basta makikita nyo lang ako sa sa Lawsons o sa loob ng lobby. Yan, makikita nyo ako mga pre. Alam niyo yan, lagi ako nakasuot ng ganito sa lobby. Yan, so simulan na natin. April 20, wag na natin banggitin ng dolo, basta April 20 yon, na biglang lumitaw yung stream ng China server. Tapos may nagano sa akin, kumanda sa akin, sabi ko kasi natatakot ako ilagay lahat ng information na doon kasi database kasi ito ng China. Ayan, so ang ginawa ko, kasi nakakatakot ang privacy doon, kaya ginawa ko, nag-iba-iba ako ng mukha nun, tapos naging kami na. Ang ginawa ko kasi, nagliligawan lang kami sa may live stream na yun. After ng live stream na yun, kasi niligawan ko siya ng by live stream. Pagkatapos nun, yan, naging sweet na yung namin doon. Hindi ko pa siya kilala. So naganda na ako ng server dito. Ilang server ang inano ko? Isang server. Tapos pagkatapos na ng server, ayun na, niready ko na yung mga server ko dyan. Tapos nagtawag na rin ako ng Pogo agent, ng agency ng Pogo, tapos para kunin yung mga information. Yun ang ginawa ko. Ang ginawa ko naman, nagawin kami na, sige, ang ginawa ko naman, pinapasaya namin siya. Tapos yun na nga, nagkatuloyan kami ng relationship hanggang sa tatlong araw naging masaya na relationship namin. Nag-I love you kami sa isa't isa, hindi ko alam bakit. Tapos ng May nabago na schedule ko, sabi ko sa kanya, tawagan kasi sa amin ng love lang talaga, kaya sabi ko, ang ginawa ko lang, so conflict yung time, kaya nahirapan ako mag-adjust ng time schedule, tsaka anong tawag dito, yan, kasi naka-duty na ako dun pang umaga na kasi ako, kaya nahirapan ako mag-manage.
Kaya nagkapalitan lang ng araw. Sobrang antok na ako ng May. Kaya tinis ko yun. Tapos nang nalaman ko na nag-comment si X on May 15 yan, May 15. Yan, 15. May 15. Nag-chat, ay hindi, 13 yata. Oh, 15 nga, 15 kasi 14 kasi day off ko ni 15. May 15, nag-chat yung ex. Yung, nag-comment pala yung ex na sumabat siya. Tapos doon nag-away na kami. Tinanong ko siya na kaya ba talaga ng ex mo? Sabi ko, hindi na kasi kung ano, sinabi ko sa kanya, i-block mo na lang. Kaya sobra ako napikon nun. Pikon na talaga ako nun. Hindi ko alam sa sarili ko anong gagawin ko nun. Tapos after nung sabi daw, hindi ko sa members ko na lang ipakita yung conversation. So sobra ako nasaktan kaabi. May 15 sobra ako nasaktan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Medyo na-triggered ako nun itong May na to. Tapos ng 2 months na yun kasi parang nag-overthinking yung babae. Sabi ko, tangina, nagdalawang isip na ako. Sabi ko, tinawag ko na yung mga agent para trace na to. Kasi tangina, delikado na to yung ginagawa ko. Ginawa ko, pinagpatuloy ko hanggang sa ano. Noong May 16, yan. Tangina, na ako. Ginawa ko, nag-spy na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko na nun. 16, yan, May 16. Yan, nag-ready na ako ng mga server tsaka Pogo agent. Mga Pogo agent, yan. Lahat nan guys, inano ko na. Yan, hanggang sa tumagal 27, 28, yan. On May 10, 21, nag-chat na naman si Kupal, yan. Bago niyang nililigawan, inano ko siya. Tangina, lakas ng loob na niya agawin yung ano ko, tawag ito. Yung girlfriend ko. Sobrang nasaktan ako. Tapos ginawa ako. Si server na lang nag-chat sa kanya. Yung mga conversation ng mga agent sinil sa akin. Tapos pinakita sa akin, tangina nyo. Sabi ko, hayaan nyo na lang yan. Ako naman kasi di naman ako basta server ng bahala dyan manghusga dyan. Tapos yun na nga, after yun inutusan ko yung mga server na silipin yung mga accounts yan kung sila ba talaga kasi bagong tangina ano siya tawag dito, nag-cheat talaga siya kung tutusin. Tapos ng ito 27, di ko na tinuloy yung months rin kasi May 27 sobrang bad trip na ako nun. Kaya tinanong ko siya kung sino talagang mahal niya talaga. Wala talaga tayo magagawa dyan naman dito. Tapos ng 31 nakati na yung mata ko kasi may umano sa akin, may nagbabati sa akin. Sabi ko, putangin na yun, inuman kami noon May 31. Tapos after ng 31 may nakulog na 1,000, di ko naabot, sobrang lasing na ako noon. Tapos sabi ko, pagising ko ng ito na June 1 na to, ayun, nag-magic na yung pera ko, nawala 1,000. Tangin na, di ko alam kung saan napunta yun. Lumipad yung 1,000 kasi yung bag ko wala siyang bukas talaga diyan ko nilagay 1,000, biglang nawala yun. June 1 talaga, June 1 yan. Dapat pambayad ko na sana pampalit ng battery yun, bigla siya nawala. Tapos June June 2 ng Sunday kahapon. So ito na talaga, inutusan ko yung mga server na gumawa na kayo ng bagong accounts, check nyo nga kung anong mga status. Kala ko nag-deactivate na si Gago, yun pala. Ayun, ang ginawa ko, lahat ng mga accounts ko binang-block ko na. So yun na nga, lesson learned para sa akin mga pre.
nasa ano pa ako na dito, thinking skills ko umabot ng 60%, so kailangan mas mataas pa. So sa next kong makahanap ako ng gantong relationship, sa malapit na lang muna, sa malapit na ako mag-focus sa mga bigyan ko kayo ng mga tips mga pre, kasi sobrang malala na to talaga ng ginagawa na yun, tangina. Kaya nga women talaga, women. Kaya ang mapapayo ko lang, mag-research kayo, maging matalino kayo. Kahit sabihin natin may na kayo sa information, maging matalas kayo about dyan, kasi mas malala itong server na itong 2024. So sponsor muna tayo. So GSM Sandwich mga pre, sa mga gusto magpagawa ng battery, example ng mga battery mga pre, display natin GSM Sandwich mga pre. So sa mga problema natin dyan ng mga 3 years ago ng mga phones, pwede nyo ipapaulit nyo sa akin mga pre. Available po yan ng mga GSM Sandwich sa Lazada at Shopee. At iwas po tayo sa mga peking battery. Andyan lang. So pamaalam na ako mga pre. So yun lang, maraming salamat po sa inyo. And sa mga ano lang kagaya ko, hanap na lang tayong iba mga pre. So nahihirapan na rin ako. Yun lang, maraming salamat sa inyo. And June 3 na. So focus na lang tayo sa mga monitoring. Sa monitoring tayo mag-focus. Medyo nasa ano ako orange flag na ako So yun lang, bye bye.